Sabado ng umaga noon, maaliwalas ang panahon at ang group chat ng mga barkada ko ay maingay na. May mga nag-aya, mag-camping, mag-fishing at mag-golf. Lahat sila ay nasa labas at nagsasaya. Samantalang ako ay nakasuot ng suit at nagta-time in sa basement parking ng condo. Bakit kamo dahil kay Director Cruz? Siya yung boss ko. Inutusan niya akong iuwi ang kotse niya sa parking ng condo nila. Carlo, iuwi mo muna yung kotse ko ngayon. Alam mo naman ang address, di ba nasa glove box sa passenger seat ang susi? Biyernes ng gabi noon. Pagod na pagod ako sa trabaho nang sabihin niya iyon bago siya umalis. Ang mukha ni Director Cruz ay malinaw pa rin sa isip ko. Bulong ko sa sarili ko, alipin ba ako? Pero anong magagawa ko? Sige po sir, noted po ang sagot ko sabay ngiti. Ganoon naman talaga para tumagal sa kumpanya. Kaya ko pa naman tiisin ang ganito. Pero kaninang umaga, bigla siyang tumawag. Gagamitin ng misis ko ang kotse ngayon. Huwag mong iiwan sa guardhouse o sa lobby, iabot mo mismo sa kanya. Tumawag ka pag nasa harap ka na ng kotse. Napatawa na lang ako. Sa pag-abot lang ng susi kailangan pa ng seremonya. Hindi naman ako delivery rider at lalong hindi ako utusan. Pakiramdam ko boy na boy ang dating ko. Pagdating ko sa condo unit ni Director Cruz, tagaktak na ang pawis sa likod ko. Luxury car ang dala ko, pero dahil malaki at mabigat ito, sumakit ang ulo ko sa tindi ng traffic sa Maynila. Tumawag ako. Ma'am, nandito na po yung kotse. Pero isang malamig na boses lang ang sumagot. Maghintay ka diyan. Ha? Opo, ma'am. Muntik ko nang masagot ng pabalang pero napigilan ko. Habang naghihintay, lumingon-lingon ako sa paligid. Ang yaman talaga ng lugar na ito. Tahimik na village sa Quezon City, puro mamahaling bahay may maayos na garden at ang anino ng mga puno ay nakalatag sa kalsada. Noon ko siya nakita. May isang babae na naglalakad palapit mula sa malayo. Sa totoo lang para siyang lumulutang. Ang laylayan ng palda niya ay humahaplos sa gitna ng kanyang hita. Kahit nakatsinelas lang siya, ang bawat hakbang niya ay may diin at elegaasya. Ang sikat ng araw ay dumadapo sa kanyang balikat at sa makinis niyang braso. Para akong naubusan ng hininga. Lumapit siya at nagtanong, pinapunta ka ba ng asawa ko? Opo o sagot ko pero sigurado akong narinig niya ang panginginig ng boses ko. Hindi ba niya sinabi na ipag-drive mo ako? Po, hindi po. Tumigil siya sandali. Tapos binuksan ang pinto sa likod at sumakay. Sakay na. May pupuntahan tayo. Sa backseat siya umupo. Hindi sa passenger seat kundi sa likod. Parang isang reyna na naguutos. Saan po tayo pupunta, ma'am? Sa St. Luke's sa BGC. I-waze mo na lang, matatagalan tayo. Malambing ang boses niya pero ang tingin niya sa rearview mirror ay tumatagos sa akin. Pagkasimula ko ng drive, pumikit agad siya. Naka-cross arms at naka-dekwatro. Hindi ko mapigilang mapatingin sa rearview mirror. Nakalitaw ang hita niya mula sa palda at ang haba ng mga binti niya. Makinis, matipuno at sexy. Pinagpawisan ako ng malapot. Hindi dahil sa init ng araw, kundi dahil sa pagnanasa na nagsisimulang gumapang sa leeg ko. Ang babaeng ito ang asawa ng matabang direktor na yon. Hindi ako makapaniwala. Ang kinis at ang sexy niya. Dahan-dahan kaming lumabas ng village. Ewan ko ba parang ang ingay ng kalsada nung araw na yon at ang tunog ng makina ay mas malakas kaysa sa dati. Baka tibok lang ng puso ko yon. Nung araw na yon sa unang pagkakataon naisip ko, sana maangkin ko ang babaeng ito. Kahit minsan lang, doon nagsimula ang lahat. Mahigit 1 oras ang biyahe dahil sa traffic sa EDSA. Nakapikit siya buong biyahe at ako naman sa kabila ng traffic ay hindi maiwasang sumulyap sa laylayan ng palda niya na nagpapakita ng kanyang binti. Tahimik sa loob ng kotse. Nag-iiba ang tanawin sa labas pero ang isip ko ay nakastuck sa iisang ideya. Bakit ang sexy ng babaeng to? Nababaliw na ba ako? Asawa siya ng boss ko. Nang gumalaw siya ng kaunti sa backseat, umangat ng ilang pulgada ang palda niya. At mas lalong lumitaw ang hita niya. Saglit na nawala ang tingin ko sa daan. Napansin kaya niya nanlamig ang pawis sa likod ko. Pagdating namin nagsalita siya nang hindi gumagalaw. Kukuha lang ako ng gamot.
Hintayin mo ako. Bumaba siya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Naiwan ako sa driver's seat na parang may asin na ibinudbod sa mga kamay ko mahapdi. Hindi ko alam kung hiya ba ito o excitement, pero kakaiba ang pakiramdam. Pagbalik niya na may dalang supot ng gamot, bigla siyang nagsalita. Ihatid mo ako sa hotel. May kikitain akong kaibigan. Sa sandaling inikot ko ang manibela, may kung anong gumuho. Hindi na ito trabaho. Hindi na ito simpleng utos. Pakiramdam ko ako na ang personal driver para sa mga lakad ng babaeng ito. Sa harap ng hotel sa Makati, sinabi niya, lalabas ako in 30 minutes. Huwag kang aalis, hintayin mo ako. Yun lang. At pumasok na siya. Nanatili akong nakahawak sa manibela tulala. Nawala na siya sa paningin ko at napayuko ako. Ano bang ginagawa ko? Ano to? Mabagal ang oras. Nang lumabas siya, may dala na siyang isa pang paper bag sa balikat niya. Bahagya siyang nangumiti at sinabing, salamat. Ang convenient pala ng may driver. Teka Carlo, ilang taon ka na? Natigilan ako bago sumagot. 45 na po. Huminto siya. Kaedad pala kita. Akala ko, mas matanda ka sa akin. Ang linyang iyon ay lumikha ng bitak sa isip ko. Ang babaeng walang pangalan sa akin kanina at walang pakialam, biglang ngumiti at nagsabing magkasing edad kami. Tumatak iyon sa isip ko. Pauwi pumikit ulit siya. Sinubukan kong huwag tumingin sa kanya, pero ilang beses ko pa ring ninakaw na tignan ang palda niyang nakapatong sa hita niya. Pagkatigil ng kotse sa tapat ng bahay nila, binuksan niya ang pinto at sinabing, salamat sa paghatid. Baka kailanganin ko ulit ang tulong mo sa susunod. Parang nahulog ang puso ko sa sinabi niya. May kakaibang pahiwatig ang tono niya, isang klase ng pang-aakit na mahirap tanggihan. Nung gabing yon mag-isa ako sa kwarto ko pero ang mga binti niya at ang salitang kaedad ay paulit-ulit sa isip ko. Parehong edad, parehong henerasyon. Pero ang isa ay asawa ng boss, ang isa ay empleyado lang. Sa pagitan ng mga iyon, may mainit na hangin na nagsisimulang pumasok. Nagsisimula na pala ito nang hindi ko namamalayan. Lumipas ang ilang araw. Walang paramdam si Isabel. Siguro kaya lalo ko siyang naiisip. Ang mga binti niya ang kurba ng katawan niya habang natutulog sa sasakyan at ang sinabi niyang magkaedad kami lahat, yun ay kumikiliti sa akin. Pero nung Biyernes ng linggong iyon, biglang nagsabi si Director Cruz bago umalis. Carlo, hahaba ang business trip ko ngayon. Mga 10 araw siguro. Iiwan ko ang kotse. Kapag kailangan ni Mrs. ng tulong, ikaw na bahala ha. Ayan na naman. Siya na naman. Kinamuhian ko ang sarili ko dahil natuwa ako sa ideyang makakasama ko siya ulit. Sabado ng hapon tumawag siya. Carlo, si Isabel ito. Pamilyar na ang boses. Punta tayo ng BGC ngayong gabi. May imimit akong friend. Driver na naman ako. Opo, sagot ko at nagmaneho papunta sa kanila. Pagdating ko imbes na sa harap sa likod ulit siya sumakay. Nakaitim na maikling dress siya. Long sleeves pero hapit sa katawan. Pagkaupo niya nag-cross legs siya at muling umangat ang palda sa hita niya. Tahimik ang biyahe. Walang radyo, walang usapan, pero ramdam ko ang tensyon sa hangin. Nagsalita siya sa kalagitnaan. Baka matagalan ako ngayon. Kung nababato ka, magkape ka muna sa malapit. Umakyat siya sa elevator ng hotel. Pero sa totoo lang, wala akong ganang magkape. Pakiramdam ko hindi ko malalasahan ang kape sa kaba. Kaya nagpalakad-lakad lang ako sa lobby at pasimpleng sinundan siya. Hindi ako dumikit agad. Naghintay ako ng 15 minutes sa sofa ng lobby. Tapos sinadya kong umakyat. Kumakabog ang dibdib ko sa elevator. 3rd floor hallway. May nakabukas na pinto ng bahagya. Nakita ko ang anino ni Isabel. Yakap siya ng isang lalaki. Isang hindi pamilyar na kamay ang nakahawak sa bewang niya at nakapikit siya. Anong ginagawa nila? Gusto kong sumigaw pero hindi ako makagalaw. Nakita niya ako. Nagulat siya pero agad ding kumalma. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Bumaba ako sa elevator na kagat-kagat ang labi ko. Paulit-ulit ang isang imahinasyon sa utak ko. Sana ako na lang yung lalaking yon. Sana ako na lang ang nasa pwesto niya. Pagkaalis niya nanatili akong nakasandal sa pader sa likod ng hotel.
Uhaw na uhaw ako at naninikip ang dibdib. Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas bago ako bumalik sa kotse. Hindi ko pinaandar ang makina, hinintay ko lang siyang lumabas. Eksaktong 30 minutes lumabas siya sa main entrance. Mula sa malayo ramdam ko na ang lamig. Blanko ang mukha niya, malamig ang mga mata. Walang salita, binuksan niya ang pinto sa passenger seat sa tabi ko at sumakay. Dati sa likod siya umuupo pero ngayon nasa tabi ko na siya. Nakatingin siya sa labas, naka-cross arms. Nakatikom ang bibig ni hindi ko marinig ang paghinga niya. Wala rin akong sinabi. Ang tahimik sa loob ng kotse. Ang bigat ng katahimikan, parang nakabara sa lalamunan. Kahit tunog ng makina, nakakairita. Nakarating kami sa bahay niya nang walang imikan. Pagkatigil ng kotse, bumaba siya nang hindi lumilingon. Hinintay ko siyang makapasok sa loob bago ako gumalaw. Nung gabing yon, nag-text si Isabel, "Carlo, wag mong sasabihin ang nakita mo ngayon. Ibibigay ko ang gusto mo." Hindi ko alam kung pananakot ba ito o pang-akit, pero binuksan nito ang isang pinto sa pagkatao ko. Ilang beses kong pinatay Cindy ang cellphone ko. Ibibigay ko ang gusto mo. Parang tumigil ang mundo ko sa linyang yon. Dapat burahin ko na to. Dapat kalimutan ko na. Pero iba ang dikta ng puso ko. Kinabukasan nag-reply ako. Yung sinabi mong gusto kong maimbitahan sa inyo ngayon. Alam kong gara pa lang sinabi ko. Matagal siyang hindi sumagot. Hapon na nang dumating ang tatlong salita, "Pumunta ka rito." Parang nahulog ang puso ko. Pinagpawisan ang mga kamay ko. Nagpalit ako ng damit, huminga ng malalim at pumunta sa bahay niya. Hindi na ako nag-doorbell. Bukas ang pinto. Tahimik sa loob. Madilim ang ilaw at humahangin sa bintana, kaya gumagalaw ang manipis na kurtina. "Pasok ka," sabi niya. Nakasandal siya sa sofa. Nakamanipis na knitwear siya at kitang-kita ang hubog ng katawan niya. Maikli ang suot niya. Hindi siya umiwas ng tingin at hindi na rin ako tumalikod. Lumapit ako at hinalikan siya. Hindi siya nagulat. May bahagyang ngiti sa dulo ng mga labi niya. Hinaplos ko ang balikat niya at nahulog ang suot niya sa sahig. Bumigat ang paghinga namin at uminit ang paligid. Hindi siya umimik at lalo akong naakit. Sa gitna ng katahimikan, nawala kami sa sarili. Hindi lang isang beses nangyari. Nakalimutan na namin kung kailan dapat huminto. Sa dilim, dahan-dahan, pero malinaw naming tinawid ang linya. Nang kumalma na ang lahat, nakaupo siya sa sofa at sinabing, "Alam kong mangyayari to." Pero hindi ko pinagsisisihan. Hindi ako sumagot. Ipinatong ko lang ang kamay ko sa kamay niya. Hindi siya umalis. Tahimik ulit ang kwarto. Sa labas umuulan na. Ilang araw na tahimik pagkatapos nun. Wala siyang text at hindi rin ako nagtatanong. Pero puno ang isip ko ng mga eksena nung gabing yon. Ang labi niya, ang paghinga niya. Hindi lang ito basta libog. Pakiramdam ko may parte ng emosyon ko ang naiwan sa kanya. Biyernes ng linggong yon, tumawag ang isang unknown number. Siya yon. "Carlo, alam mo namang nasa business trip pa ang asawa ko, di ba? Kailangan ko ng kotse." Yun lang. Pero sapat na yun. Kinabukasan ng hapon, nasa harap na naman ako ng bahay niya. Bukas ulit ang pinto. Nakaupo siya sa sofa, nakangiti ng bahagya habang tinitignan ako. Pumasok ako at umupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang haplos na yun ay mas marami pang sinabi kaysa sa anumang salita. Muli kaming nagtalik at pinalipas ang gabi ng magkasama. Naging rutina na namin to. Wala nang imbitasyon, wala nang hiya-hiya. Pero habang nasasanay ang katawan namin, lalong gumugulo ang isip ko. Habang pinapanood ko siyang matulog, naisip ko, pag natapos, to saan ako babalik? Madaling araw nang umalis ako. Nang hawakan ko ang doorknob, parang may binitawan ako. Naging pamilyar na ako sa daan papunta sa kanya. Alam ko na kung saan mag-park, kung paano pumasok. Isang gabi nanonood siya ng TV. "Pagod ako ngayon, nood na lang tayo," sabi niya nang hindi tumitingin. Umupo ako sa tapat niya. Tahimik kami. Ang ingay lang ay galing sa teleserye sa TV. Inusog ko ang sofa palapit sa kanya. Dumikit ang kamay ko sa braso niya, pero hindi siya gumalaw. Bigla siyang tumayo para kumuha ng wine at nagtanong, "Carlo, ano ba ako sa tingin mo?"
Tanong yun na parang para sa sarili niya rin. Hindi ako sumagot. Takot akong masira ang katahimikan. Pumasok siya sa kwarto nang walang sabi. Naiwan ako sa sala nakatitig sa basyong wine glass. Nung gabing yun wala kaming ginawa. Natulog lang kami sa magkahiwalay na kwarto. Kinabukasan habang nagkakape sabi niya, masama ang pakiramdam ko. Umuwi ka na muna ng tahimik. Tumango ako. Paglabas ko ng pinto humabol siya ng salita. Bukas pa rin ang pinto sa susunod. Hindi ko alam kung pangako ba yun o kontrol. Mabigat ang pakiramdam ko pag sara ng pinto. Ilang araw siyang hindi nagparamdam. Naghihintay ako at ang paghihintay na yun ay nakaka-frustrate. Sabi ko sa sarili ko, kamitap lang kami ganun lang. Pero hindi na ako naniniwala sa sarili ko. Sabado ng hapon nag-text siya, hindi pwede ngayon, pagod ako, next time na lang. Maikli walang emosyon, pero gumuho ang mundo ko. Ang next time ba na sinasabi niya ay para sa akin o para sa iba? Pumunta ako sa parking lot ng hotel kung saan kami madalas. Wala akong plano basta nagpunta lang ako. At nakita ko siya ulit. May kasama siyang iba. Mas bata sa akin, gwapo at mukhang masayahin. Nakahawak siya sa braso ng lalaki habang pumapasok sila sa hotel. Nanikip ang dibdib ko. Galit at selos ang naramdaman ko. Tinawagan ko siya agad. Hello, Carlo. Ang normal ng boses niya, kaya lalo akong nagalit. Akala ko ba meron tayong something? Akala ko totoo to. Tumahimik siya sandali. Kailangan lang natin ang isa't isa para sa pangangailangan natin. Wala nang hihigit pa doon. Kung ganun, bakit mo ako pinapasok sa bahay mo? Bakit ka nakipag-sex sa akin nang may hawak kamay pa? Nanginginig ang boses ko. Bumuntong hininga siya. Carlo, kapag hinaluan mo ng emosyon, nagiging delikado. Binabaan niya ako. Umupo ako sa sofa sa bahay ko sa dilim. Doon ko na-realize nagseselos ako. At ito ang emosyon na bawal sa simula pa lang. Bumalik na si Director Cruz galing business trip. Nakita ko ang message sa company GC. Tumigil ang mundo ko. Bumalik na siya sa pagiging misis ng boss. Makalipas ang ilang araw, may company dinner. Kasama raw si Director Cruz at si Isabel. Pinunasan ko pa ang kutsara ko ng 3 beses sa kaba. Pagdating niya, wala siyang pinagbago. Elegante na kadres, disenteng ngiti. Hindi ako makapaniwalang ito rin yung babaeng nakita kong nakikipagtawanan sa ibang lalaki sa hotel. Carlo, dito ka maupo, kaway niya sa akin. Ang linaw ng mga mata niya parang walang nangyari. Umupo ako sa tabi niya. Hindi siya kinabahan. Uminom lang ako ng uminom. Biglang tinapik ako ni Director Cruz. Carlo, parang madalas ka raw sa village namin, ah? May tinatago bang masarap na restaurant doon? Nanigas ako. Biglang sumingit si Isabel sabay tawa. Yung hole-in-the-wall na kainan na sinabi ko sa'yo, Hon, si Carlo ang nag-recommend nun. Diba, Carlo? Ang galing niya. Habang ako ay nanginginig sa takot na mahuli siya, ay kontrolado ang lahat. Ako lang ang hindi mapakali. Nung gabing yun pauwi na isip ko, lahat ba ng yun ay wala lang sa kanya? Pero ang pangalan niya ay nakaukit na sa akin. Sa opisina iba na ang tingin ko kay Director Cruz. Minsan tinanong niya, Carlo, maayos ba ang dashcam ng kotse? Parang may gasgas kasi yung sasakyan ko eh. Simpleng tanong pero kumabog ang dibdib ko. Alam ba niya? Naging training ako. Pero si Isabel iba. Isang gabi nag-text siya, punta ka. Pagdating ko mas maikli ang suot niya. Uminom kami ng wine. Walang usapan, puro aksyon. Pero iba na ang pakiramdam. Pagkatapos tumalikod siya at nagsindi ng sigarilyo. Kung gusto mong tumigil, tumigil ka na, sabi niya habang binubuga ang usok. Gusto ko pa. Bulong ko kahit alam kong mali. Alam kong ginugulo kita, Carlo. Nahihirapan ka ba? Hindi ako makatawa, hindi rin ako makaiyak. Tinitigan ko lang ang likod niya. Hawak niya ako sa leeg. Umalis ulit si Director Cruz. Nag-text si Isabel, pwede ka bang pumunta saglit? Nagdalawang isip ako pero pumunta pa rin ako. Sarado ang pinto ngayon. Nag-doorbell ako. Pagkabukas niya, sabi niya, baka ito na ang huli. Masyadong kalmado ang boses niya, kaya lalo akong kinabahan. Madilim sa loob. May 2 baso ng wine sa mesa. Sa tingin ko na ibigay ko na lahat ng gusto mo, sabi niya nang walang emosyon. Kaya mo ba ako pinapunta para magpaalam, tanong ko. Hindi siya sumagot. Pinatay niya ang ilaw. Nung gabing yun, ramdam namin na huli na to.
kaya mas naging mainit at maingat ang bawat galaw. Pagkatapos nagtalukbong siya ng kumot, tumalikod ako at tumitig sa kisame. Ang tahimik. Madaling araw bumangon siya at sinabing, "Huwag ka nang aasa sa akin." Nagbihis ako at nagsuot ng sapatos. Bago ako lumabas, tinanong ko, "Huwag na ba akong babalik?" Hinawakan niya ang doorknob at sinabing, "Isasarado ko na ang pinto." Lumabas ako at narinig ko ang click ng lock. Ang bigat ng tunog na yun. Pero ang totoo, kahit tapos na dala-dala ko pa rin siya. Kahit saan ako magpunta, ramdam ko pa rin ang init niya. Nakalock na ang pinto pero naiwan ang puso ko sa loob. Hanggang dito na lang ang kwento. Kung may nakikinig man hanggang sa huli, pwede bang mag-iwan kayo ng comment kung nagustuhan nyo at kung naantig ang damdamin nyo, please like and subscribe. Sa susunod babalik ako na may mas nakakakaba at mas nakakaintrigang kwento para sa inyo.